Magandang araw mga kapatid. Isang istorya sa isang taong naging survivor sa isang trahedyang naganap. No, isang bangka, maraming sakay, nalunod sa kasagsagan ng malakas na hangin, malaking alon, at siya lang ang bukod tanging nakaligtas. Napadpad siya sa isang pulo, maliit na isla na walang tao, walang nakatira. At kahit mahina ang katawan, pagod na pagod, sumikap siyang gumawa ng kubong, no? Maliit na papahingahan, matulugan. To make the story short, isang umaga nagising siya dahil gutom na gutom. Umalis siya upang maghagilap ng pagkain, maghagilap ng makakain. Ngunit nung siya nakabalik, nabigla siya mga kapatid dahil nasunog ang kanyang kubo. Napakasakit. Masakit ang kanyang niramdam. Umiiyak siya at sinisisi niya ang Panginoon. Lord, bakit ginawa mo ito sa akin? Bakit hinayaan mong mangyari ito sa akin? Wala nang silbi ang buhay ko, Lord. Kaya patayin mo na lang ako. Iyak siya ng iyak mga kapatid hanggang nakatulog. Ngunit nagising siya sa isang boses, isang tao. Mabanga siya at tinanong niya bakit yung tao nakarating. Isa palang mangingisda guys ang sumaklolo sa kanya. Tinanong niya bakit siya nakapunta doon, bakit niya alam na nandoon siya. Kaya pala napansin ng mangingisda yung survivor dahil doon sa sunog na nangyari, no? Umuusok. Nagtaka yung mangingisda kasi alam ng mangingisda na wala talagang taong isla na yun, yung pulo na yun eh. Kaya yun, hindi siya nagkamali, meron talagang taong humingi ng saklolo, yung survivor. Biglang naalala ng survivor guys ang Panginoon kasi sinisisi niya eh. Paraan pala ng Panginoon upang siya ay maligtas, upang siya ay makauwi sa kanilang bahay. Ano ang moral lesson nito guys? Ang kwentong ito nagpaalala sa atin na ang Panginoon sa oras ng pangailan natin, siya ay saklolo, sasasaklolo, siya ay tutulong. Gawin lamang natin ang mabuti para sa Kanya. Kaya guys, huwag tumigil sa paniniwala, huwag tumigil sa pananalig sa Panginoon dahil ang Panginoon andyan lang kasama natin araw-araw sa ating buhay. Maraming salamat sa panonood. God bless us all. Bye-bye.